umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanghihina
at nanlulupaypay. Maging ang mga bulaklak at damo sa kapaligiran, natutuyo at nalalanta. Ngunit kung kayawe ay magtitiwala, buhay sisigla at lalakas. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Aking ihahayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanghihina at nanlulupaypay. Maging ang mga bulaklak at damo sa kapaligiran, natutuyo at nalalanta. Ngunit kayawe ay magtitiwala, buhay sisigla at lalakas. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Aking ihahayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Tulad ng agila, ako ay lilipad, ako ay tatakbo, hindi mapapagod. Ako'y lalakad at hindi manghihina. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Aking ihahayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Good morning, Jesus! Napakagandang Monday morning na naman, mga kapatid. Panibagong linggo na naman po, naaasahan natin na tayo po ay tutulungan, iingatan, at poprovidean ng ating Panginoon. Yan. Thank God it's Monday. Sa umagang ito, ngayong linggo pong ito actually, ay linggo ng mga kabataan. Yan, oo. Kasi ang mga BOTD po namin sa buong linggo na to, kasama ko po ang aking mga kaidaran, kaya asahan nyo na puro kami mga kabataan. At sa umagang ito, kasama po natin si Sister Jolly B para sa ating BOTD. Hello po, good morning Jesus. Yung VOTD po for today is yung sa Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. So kasi actually ito po yung life verse ko. Kasi sa atin po kasing normal po kasi sa ating mga tao na lagi tayong nagre-rely kung ano yung kakayahan natin. So nakakalimutan kasi natin yung ito nga yung verse na to na trust in the Lord lagi na with all our heart, and wag tayong magre-rely sa kung ano yung kakayahan natin kasi tayo po bilang tao limitado po kasi kung ano yung kaya natin. Di ba po kahit nga po kunwari na lang example na lang po sa akin. Yung part po kasi ako ng core sa CSM po.
parang ako po ata yung pinakabata. Pero ayun po, actually nakaka-pressure siya kasi ayun nga, yung mga naunang core, nakita nyo naman po yung mga projects ng CSM, lahat po successful, tsaka talagang nakahikayat ng mga kabataan. Nung una po kasi na tinanong ako ni Sister Maripas kung yun nga, kung gusto ko daw po bang maging core, nung una po talaga kasi is nagdadalawang isip ako. Kasi ang unang pumasok sa isip ko, ang unang pumasok sa isip ko is kaya ko ba yung ginagawa ni na Ate Angel, ni na Kuya Dave? Kaya ko ba yung ginagawa nila na kaya ko bang makahikayat ng mga kabataan? Kaya ko bang isabuhay kung ano yung mga tinuturo ko? Yun po yung maling way. Yun yung maling way na isipin. Kasi nga po, bilang tao, limitado lang po tayo. Si Lord lang po talaga yung makakagawa nung way. Minsan nga po may nagagawa tayo na hindi natin alam, ay, kaya ko pala. Kailangan lang po talaga nating magtiwala at maniwala na may gagawing, di ba po, katulad po sa mga blessings, minsan kasi di ba po may mga hinihingi po tayo kay Lord na blessings. Minsan hindi pa sa atin niya binibigay kasi alam ni Lord yung capacity natin netong panahon na to na hindi mo pa, yung hinihingi mong blessing sa akin is hindi mo pa kayang hawakan. Kaya po, yun nga, di ba po meron din tayong verse sa Ecclesiastes na may yung may right time lagi si Lord para ibigay niya yung blessing na hinihingi mo. And pag once na dumating yung blessing na hinihingi mo, yun nga, wag na natin tanungin yung sarili natin na kaya ko ba to, kaya ko ba yung gagawin, and iwasan din po natin yung mag-compare sa ibang tao kasi dun po bumababa yung self-esteem natin. Diretso lang po tayo ng tingin kay Lord na yun nga, trust in the Lord with all your heart and wag tayo magre-rely sa sarili nating kakayahan lang. And dun po sa verse 6 yung in all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Then, syempre po, bilang Christian, katulad nga po nung topic nung Sabado, yung sa captain nga po, di ba po, sila yung yung sa navigation po. Syempre, bilang Christian na sinurrender mo na yung buhay mo kay Lord, hayaan mo na siya yung maging captain ng buhay mo. Manghingi ka lang sa kanya ng guidance kung saan yung good future na inilaan niya sa'yo. Kaya ayun po, magtiwala po tayo. Wag po tayo mag-rely sa sarili nating kakayahan. And sa lahat po ng plano natin sa buhay, itaas lang po natin yan kay Lord. Hindi man po ibigay ni Lord yung pinagpipray natin sa Kanya ngayon, pero in His right time po, lahat ng plano natin is matutupad. Ito lang po yung plano natin, pero yung plano po ni Lord is ito po, mas maganda pa at mas mataas kesa dun sa pinaplano natin para sa buhay po natin. Ayun po, thank you Lord po. Ulit daw. Nakatulog ka ba, Jolly? Alam niyo po itong verse na binigay niya, ito po ay one of the most quoted verses in the Bible. Kasi karamihan to, mga nagsasabi nito, yung mga nanay ninyo, tatay, mga kaibigan, di ba? Lahat po ng mga nagsasabi sa inyo niyan, katulad ng Diyos, kaya to inuulit-ulit sa atin. Kasi ang aim po nito ay para yung buhay natin, yung path na tatahakin natin straight. Straight ka papunta dun sa mga katotohanan ng Diyos at lahat ng mga pwede mong makuha sa pagsunod sa salita ng Diyos. Nabanggit nga niya kanina, no? Yung una, yung trust in the Lord with all your hearts. Ibig sabihin po nito, you bank on the promises of God. You rely, you depend, you count on the promises of God. Promises of God po, hindi po ng kung sino-sino. Ito po yung moment by moment na nagtatrust ka sa isang Diyos na napaka-holy, kind, loving, all-satisfying, di ba? All-providing God. Ito yung trusting Him. At yung pagtatrust po sa Kanya ay dapat nakikita po natin dun sa outlook natin sa buhay, sa attitude natin,
Nakikita po yan, ipinamamalas natin ang pagtitiwala kay Lord. Tapos ang sinabi niya, do not rely on your own understanding. Ito po ay conscious choice on our part. Always a conscious choice on our part na hindi ka maging self-reliant. Kasi pagka naging self-reliant ka, wala ka ng need para sa Panginoon. Pero yung sinasabi niya rito, do not rely on your own understanding. Ito po ay parang sinasabi mo sa brain mo na brain, wala kang inadequate wisdom para paandarin mo yung buhay ko. Ibig sabihin po nun, nangangailangan ka ng karunungan mula sa Panginoon. At ang pinakahuli na sinabi nga niya, in all your ways acknowledge Him. So, ibig sabihin po nito, you bring God into every situation of your life. Lahat, kahit madali, kahit na maliit, isinasama mo lagi ang Diyos sa lahat ng gagawin mo, iisipin mo, sasabihin mo, you bring God into it, hindi yung ikaw lamang. Yun yung mga responsibility ng tao na dapat niyang gawin. At yung responsibility naman ng Diyos, sabi niya, and He will direct your path. Ayan. At isang advice, kay Jolly, kagaya nung sharing niya kanina, kapag tinawag ka ng Diyos sa isang position, He will also equip you and provide you with everything you need to fulfill that position na inilagay ka niya. Thank you, Lord. Mananalangin po tayo ngayon, mga kapatid. Lord, maraming salamat po sa napakagandang umaga na naman na ibinigay niyo na naman po sa amin. Wala po kaming sawang magpapasalamat sa buong linggo na kami po ay ginabayan naman ninyo, inalagaan at iningatan. Salamat din po, Lord, kay Jolly sa umagang ito at sa salita na baon-baon niya na ibinahagi po sa amin, Lord, lalong-lalo na sa mga kabataan. Lord, we ask for your forgiveness sa mga pagkakataon na kami po ay gawa lamang ng gawa ng mga bagay-bagay nang hindi po ikaw ay kinukonsulta namin. Let us always be reminded, Lord, in your word in Proverbs 21:31, that the horse is made ready for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. Kaya, Lord, may mga planning man kami, may mga pag-iisip man kami at balakin sa buhay, ito po ay magiging ganap lamang kapag ito'y sinabmit po namin sa inyo. Kaya sa araw na ito, pangunahan niyo po kami, Lord, sa lahat po ng mga plano namin. Kayo po ang mag-guide. Dahil alam po namin ang success ng lahat ng ito ay nasa pagbe-bless mo ng lahat ng aming balakin sa buhay. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Kaya, sa umagang ito, dahil si Jolly ang kasama natin, let us all be jolly. Be. At ngayon, today is your birthday. Birthday ng aking inaanak na si Apple. Apple Insyong Padilla. Yan, happy birthday, Apple. Anak ni Pastor JB at ni Sister Cora. Si Apple. At belated happy birthday kay Audrey Di Maano na anak ni Sister Connie Montalvo. Happy birthday and belated happy birthday sa iyo, Sister Audrey. Para sa ating requested song, Jolly, yung kanina. Yung first requested song po natin is yung Purihin ng Diyos o Aking Kaluluwa. Galing po yan kay Sister Alice Mosquera. Ayan. At ang pangalawa naman natin ngayong awitin, yung second song po natin is, yung kanta po is Walang Hanggang Buhay. Requested by Sister Mayet Abel. yan, Sister Mayet. Walang hanggang buhay ang ibibigay na aking nararanasan. Walang hanggang buhay ang ibibigay na aking nararanasan sa bawat sandali ng aking buhay.
sa akin. Walang hanggang buhay ang ibinigay na aking nararanasan. Walang hanggang buhay ang ibinigay na aking nararanasan sa bawat sandali ng aking buhay. Tunay at dakila ang iyong pagmamahal, hangin, Panginoon. Walang hanggang buhay ang ibigay sa akin. Kamangha-mangha, kamangha-mangha, kamangha-mangha ang pag-ibig mo. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Kamangha-mangha, kamangha-mangha, kamangha-mangha ang pag-ibig mo. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa Akala nung isa tapos na, no? Hindi ba? Oo. Ganun talaga pag live. Nag-usap ba kayo? Oh, thank you, Lord. Okay. Salamat po sa ang ganda daw ng ating background. Fall ba ngayon sa Amerika? Ganyan ang gusto ko pong makitang dahon sa Korea. Kaya lang nag-pandemic. Kaya dyan na lang po, ha? Tuparin muna natin dyan ang ating mga pangarap. Ayan. Sister Connie, Manala, Drosilio, kilala ko kayong lahat. Pwera lang doon sa isang brother mo. Kaya ako lang po nababanggit minsan na sabi kasi ni Sister Connie, napansin daw niya na pagka nagbati ako, yung kilala ko yung buong family. Kaya ako binabanggit yung family nila kasi, bawa, isa lang nakita ko at nagmamadali. Pag dinaanan ko yung isa sa mga member of the family, dinadaanan ko na lahat para mabasa ko man sila, hindi ko nabanggitin ulit. Kayo naman nanonood kasi lahat, kaya nababanggit ko kayo isa-isa. Okay. Sister Connie ay active na active sa panonood. Thank you, Lord. Okay, salamat po sa nagsabi na maganda ang aming background. Yung bang foreground, hindi maganda. Puro background. Ang nasa foreground, mga kapatid. Hindi nyo kinokomentan. First time pa naman ni Jollibee na nandito. Oh, kayo naman eh. Jolly, may babatiin ka raw, sabi ni Pastor. Hello po sa tita ko po sa Australia. Hello po. Hi, Tito Tom. Hi, Kat. Wala na ba? Hello po sa mga tiga Bulacan po. Yun! Ayaw pa rin talagang diretsuhin. Diba? Okay. Salamat sa Panginoon. At sa atin pong third song. Yung third song po natin is Nung Una Pa Man, requested by Sister Bebot Perez po. Yan. Sister Bebot. Oo. Pinili na tayo
Talaga naman pong hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. At thank you Lord, isa na naman pong prayer ang na-answered natin. Si Sister Tess Sepulveda na sinwab test, ang result, negative. Ayan. Pangalawa na yan, no? Pangalawa na ni Tikya. Mabait si Lord talaga sa'yo, Tikya, ha? Sabi ni Sister Trining, mahangin daw pala ngayon dito. Dahil galaw ng galaw ang hangin, ay yung dahon sa likod ko. Opo, Sister Trining, at umuulan-ulan pa po. Hello daw, Ate Jolly, sabi ng mga taga-Bulacan. Autumn colors, pero sa Amerika pala ay summer na. Nagkamali pala tayo, ano? Ano lang po yan? Maganda lang po, kaya napili namin, okay? Nakakaindak naman daw ang mga awitan. Glory to God. At si Sister Daisy, nakauwi na ng Batangas. Sister Daisy, sa wakas, after almost 3.5 months, nakauwi na Sister Daisy ng Batangas. Good morning sa iyo dyan, Sister Daisy. Nice rendition and arrangement daw. Napapapikit ako. Lamig sa pandinig. Bagay na bagay sa sobrang init ng panahon. Tama naman. Sabi ni Brother Joe Marie, are you ready now? Na-miss daw niya. Are you ready now? Are you? Binabasa ko lang po ang inyong mga comments. Okay. Ngayon naman po, sa ating segment na Thank God It's Monday. Can you see the Thank God It's Monday? Ayan po siya, mga kapatid. Medyo kakulay lang siya ng mga dahon-dahon. Kaya hanapin nyo ang Thank God It's Monday dyan. Andyan yan. Ayan Okay. Ngayon, magbabasa po tayo ng Thanksgiving letter because it's Thank God It's Monday. At ang letter po natin sa araw na ito ay nanggaling sa ating kapatid from California pa na si Sister Connie Rosilio Manalad. Blessed day po sa inyo dyan sa Pinas, Sister Ria. Mag-share lang po ako kasi di po ako maka-video. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako. Comfy talaga to. Kasi ang tatak po ng comfy ay nagpupurit, nagpapasalamat po ako. Hindi po siya kung ano paman, kung hindi, nagpupurit, nagpapasalamat. Kung ikaw ay taga-comfy, yan po lagi ang bungad natin kapag tayo'y nagsishare. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako kay Lord sa mga pagpapalang natatanggap ko. Talaga pong mabuti ang Diyos sa buhay nating lahat. Una, pasasalamat ko po kay Lord kasi after 12 years, nakasama ko na po ang husband ko na matagal pong hinihintay, pero ang word ko po ay Ecclesiastes 3:11. He makes all things beautiful in His time. Pangalawa, dumating po ako dito last year, December 15, via China Airlines. So far, so good po. Kasi that time, may mga balita na po about coronavirus. January 15 po, nagkaroon na po ako ng work. Caregiver sa facility, stay in po. Handling 5 patients. Number 4, March 15 po, pumutok na po ang COVID-19. Sa totoo lang po, napakahirap kasi magkahiwalay po kami ng work ni brother husband. 4 times a week po kaming nagkakasama lang, tapos gabi na po siya umuuwi at madaling araw aalis. Nakakapraning po talaga kapag mag-isa ka lang, malayo sa kaibigan at kasama. Buti na lang po, dala ko ang Bible ko at siya ko pong kaagapay. Thank you Lord po kasi nagkaroon tayo ng live stream na talaga pong nagpapalakas ng loob at tumutulong na tumatag ako. Feeling ko po nasa Pinas pa din ako. Talaga pong napakabait ni God kasi sa sunod-sunod na nangyari, talagang kumikilos po si Lord sa buhay ko. Sa panahon po ng pandemya, dumaan po kaming mag-asawa sa mga trials.
Una po, na-share ko po sa inyo na kinuha na po ni Lord yung biyanan ko. Halos wala pong nakasama na kapamilya po. Siya po yung hiningi ng prayer na taga Nueva Ecija noon, kung natatandaan niyo po. Pero alam po namin na maayos na siya. Nagpapasalamat po ako kay God kasi sa panahon ng pandemya, blessed po ako at ang aking asawa kasi yung mga work po namin ay hindi naapektuhan. Marami pong nawalan ng work dito, nag-file ng unemployment, pero kami po hindi. Kaya yung baon ko po na word sa Awit 37 verse 3, umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Psalm 91, 14-16, kaya thank you Lord po. Yun pong maintenance ni Brother Piping at ni Sister Angel na mga magulang po niya ay diretso po. Kasi yung mga kapatid ko po at bayaw na seaman, affected po sila talaga. Kaya po pala ako pinadala dito ni Lord dahil yung mga provision niya para sa family, ako pala ang gagamiting instrument. Kaya po, di ko po kinakalimutan yung tithes sa Malakay 3:10. Di po agad nabigay noon, kaya po nagtanong ako sa inyo kung paano ang way. Glory to God po. Yung lately po na pagsubok na nadanasan namin, si brother husband po tumawag sa akin. Sabi niya, di daw po siya makakauwi kasi yun daw pong isang patient niya ay parang nag-positive sa COVID. Kaya hindi po siya umuwi at doon na lang din po siya nagstay sa nursing home na kung saan siya nagwo-work. Pero sa totoo lang po, kagaya nga po ng sharing nyo na protected tayo ni Lord, yung fear should be turned into faith. Kaya sabi ko po sa prayers ko, title nyo po ako, Lord. Ang iwi-withdraw ko po sa inyo ay ang protection for me and my loved ones. Talaga pong answered prayers po ako noon. Yung mga post po ninyo na Matthew 11:28 at yung mga VOTD po ninyo talaga pong nagpapalakas sa akin at yung mga word na ibinibigay niya. Alam niyo po, lumabas yung result nung test nung patient ng husband ko, negative po at ang sakit po, colon cancer, kaya purihin po si Lord. Kaya po yung mga request ko na kanta na grant kasabay nung nalaman po namin ang result. Amazing love, may pag-asa kay Jesus, kumikilos ang Diyos sa buhay ko, san pa pupunta, san patutungo. Tunay po na wala akong ibang pupuntahan kung hindi kay Jesus. Nasa Kanya na po ang lahat. Hihingin lang po natin, Psalm 23, Psalm 139, nakakahiya pong sabihin na yung pandemic po ay blessing sa akin. Kasi yung food na di pangkaraniwan, nakakain ko po. At saka po kahit may pandemic, nakakapag-shopping pa po. Minsan, sarap ngang mamili kasi bagsak presyo. Favor ni Lord. All glory belongs to God po. At kahapon, nag-message po siya ulit na Mark 11:24, ang bait-bait po talaga ni Lord. Negative po sa COVID-19 ang husband ko. Kaya thank you Lord po, sabi niya rito, next time po magre-record na po ako ng video. Tama, okay? Kaya ayan po ang thank God it's Monday ng ating kapatid na si Sister Connie Rosilio Manalad na anak ni Sister Angel at ni Tatay Piping ng Mendez, na kapatid ni Marisa, ni Vanji, ni Jojo, at ang hindi ko pa nakikitang kapatid nila ay si Brother Richard. Ayan. Yan. Binuo ko na, ha? Oo. Ang pamangkin mo, si Nesha. At yung anak ni Banji. Lucas ang pangalan ng anak ni Banji. Ayan. Kagandahan po dito sa ating community, mga kapatid, dahil isang malaking pamilya po tayo, kaya bawat pamilya ng ating mga regular members ay kakilala natin. Basta nakikita natin palagi sa fellowship at mga prayer meetings, kakilala po natin. Kaya marami tayo, pati sa pananalangin, isang buong pamilya po tayo kapag tayo ay nagpe-pray, mga kapatid. So, ang atin pong
pinangako natin sa inyo na memory verse of the week. Okay? Dahil yon ay binigay ni Sister Jolly, yun po ang ating memory verse of the week. Proverbs 3:5-6. Ang nakalagay po, trust in the Lord, yan, with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Every day po, makikita nyo po yan na i-flash sa ating screen. At by the end of the week, make sure po na memorize na po natin yan. Araw-araw yan, mga kapatid, ha? Para po meron tayong na-memorize na verse. At para naman po sa huling awitin natin, bago po tayo dumako sa araw na ito sa ating lesson, ito po ay request ng taga-Amerika. Requested by Sister Olive de Guzman from USA. Ito po ay ang mga kamag-anak ni na Sister Karen Beltran. Okay? Ang song po ay I Love You, Lord Jesus. I love you, Lord Jesus, because you first loved me. I love you, Lord Jesus, I love you more than gold. I offer you myself as a living sacrifice. Use me as an instrument to gather more souls. I love you, Lord Jesus, because you first loved me. I love you, Lord Jesus, I love you more than gold. I offer you myself as a living sacrifice. Use me as an instrument to gather more souls. La 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 la. I love you, Lord Jesus, because you first loved me. I love you, Lord Jesus, I love you more than gold. I offer you myself as a living sacrifice. Use me as an instrument. Use me as an instrument. Use me as an instrument to gather more souls. Good morning, Jesus. Thank God, it's Monday. Papuri, pasalamat ang ibinabalik po namin sa umagang ito, sa pagkakataon. Kami po ni Pastor Tony na siyang magbabahagi po sa inyo ng mga bagay, lalo na po nakasentro ang aming pagbabahagi tungkol sa liham ni Sister Connie Rosillo. Gamitin ko muna po yung kanyang apelidong Rosillo dahil sa mas kilala po siya doon. At salamat sa Panginoon at napakabuti po talaga ng ating Panginoon sa atin. Araw-araw, nandyan ang kanyang proteksyon, nandyan ang kanyang provision, at itong ating live streaming ay talagang God indeed is true to His promises na binibigyan niya ng kaganapan ang lahat. Pastor Tony. Good morning, Jesus. It's Monday. It's a new day sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon at pasalamatan siya sa araw na ito na kami po ay makapagbahagi muli at makapagbigay
ng encouragement higit po sa liham ng ating kapatid, Sister Connie. Yan. Sino ba Sister Connie, Pastor? Ay, naku, alam mo, Rapi? Pastor Tony. 12 or more than 12 years ago, na-assign ako dyan sa Mendez, Cavite. At ting makakausap ko yan, Sister Connie, lagi naming, kumbaga, pinagsisharean yung kanyang outstanding petition. Ba siya nagkakaroon siya ng pagkabagabag, parang matagal, up to the point, nag-aral pa siya ng nursing. At ako'y natutuwa, nasa Amerika na pala siya after 12 years. Imagine, 12 years. Amen. Thank you, Lord. At talagang Psalm 40, sabi doon, Isaiah 40, sabi doon, they that wait upon the Lord, they shall renew their strength. Amen. Yung waiting period kasi ang pinakamahirap Hindi mo alam kung kailan talaga tutugunin ng Panginoon. Pero salamat na lamang, meron tayong salita na pangahawakan na bibigyan ng Panginoon ng kaganapan ang lahat ng kanyang pangako. So, purihin ang ating Panginoon. Ang pagkakilala ko kay Sister Connie nung araw, nagtatrabaho siya sa isang grocery sa Tagaytay. Tama. Kay Brother, Brother Nestor. Nestor de los Reyes. So, marami silang magkakapatid doon. Nabanggit nga ni Sister Rian ganina, si Banji, si Marisa. Yan, yung mga nagtatrabaho nung araw kila pastor na ngayon si Pastor Nestor de los Reyes. So, salamat. Tsaka yung pamilyang Rosilio, isa doon sa mga, masabi nating, pillar or haligi ng gawain sa Mendez. Dahil si Sister Angel, naging manggagawa natin yan. Kasama ko rin siya nung umahayo noong mga time na yun. At salamat sa Panginoon. At nariyan ang patutuo ng kanyang anak na Sister Connie Rosilio tungkol sa mga pagpapala na kanilang tinanggap. Ngayon, Si Nanay Angel kasi yan, pag nakasama natin yan, palangis yan, palatawa. ay, oo naman. So, Napakasayang kasama. nakakatuwa. Napakasaya. Masarap kasama talaga yan. Tsaka pag nandoon ka, talagang feel at home Feel at home. Katulad din ng mga ibang outreaches natin. Welcome lahat. Welcome talaga. Minsan ikaw pa nga mahihiya dahil sa ang tingin nila sa atin ay kakaiba Parang minsan nakakaya na parang ikaw isang hari kung ikaw ay kanilang i-treat dahil nandun lahat yung kanilang pagsiserve, lahat ng bagay. Kaya alam ko, ang Panginoon, pagpapalain po kayo ang ating Panginoon sa inyong ginagawa. Amen. Amen. Ngayon, bago po namin talakayin yung liham ni Sister Connie, meron pong konting educational info tungkol sa letter. Bagamat lahat naman tayo, alam naman natin kung paano sumulat, pero mahalagay meron tayong konting edukasyon tungkol dito. Pag sinabi pong letter, ito ay isang handwritten or printed message. So sa nangyari ngayon ay talagang bagamat hindi naman isinulat kundi through social media, ay gano'n na rin po. So hindi lamang yun, it is written conversation between two parties. Kasi po napansin nyo, naka-address po ito kay Sister Ria at ngayon naman, itong letter niya ay naka-address na sa ating lahat. So conversation between two parties and usually sent via post or mail. Ngayon, ang letter po kasi meron dalawang kategorya, Pastor Tony, para maunawa natin mabuti dahil iba't ibang uri kasi ang liham. Unang-una, meron tinatawag na inquiry letter at meron mga tinatawag na information letter. Pag sinabing inquiry, ikaw ay parang you're asking for something. Meron kang itinatanong, kaya ka nag-i-inquire. Pero itong sulat ni Sister Connie, more on information. Kung napakinggan niyo po at nasundan ang kanyang liham, sabi ko para siyang si Paul. Yung mga epistle ni Paul na punong-puno ng salita ng Panginoon. Sinasabi niya, it took her 12 years para hintayin na magkaroon ng katuparan na makarating siya sa Amerika, yung mga experiences niya. Napakahalaga nito na tayong lahat ay magkaroon ng ganong uri ng liham. Kaya pala yung nilalaman ng sulat niya, napakalalim, Oo naman. Tsaka yung mga scripture niya, biro mo, nasa Amerika siya, pati yung mga awitin natin. Napansin mo ba sa sulat niya? Sabi ko, memoryado pa rin niya yung mga awitin natin. Naisulat pa niya lahat. Kaya punong-puno ng, sabi nga ng pagpapala, pag-ibig. Ngayon, doon po sa kasing liham ni Sister Connie, kung napakinggan niyo po yung pagkakabasa ni Sister Ria, may progression yung kanyang sinasabi. At alam niya
Ang mahalaga dito, meron siyang personal experience sa Amen, Panginoon. amen. Hindi ito hiram na karanasan na kinuha niya lamang para meron siyang maibahagi. Pero ito ay personal experience. At napakahalaga niyan dahil hindi mo pwedeng, sabi nga, i-contest o hindi mo ito pwedeng pabulaanan na hindi nangyari dahil ito ay naranasan niya habang siya ay narito sa Pilipinas at hanggang sa Amerika ay talaga yung favor after favor. Ngayon, tatalakayin po namin ni Pastor Tony yung progression nung kanyang mga ibinahagi. Una kasi, binahagi niya yung Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Sabi ito po, He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Alam mo, Pastor Tony, more than 30 years na ako naglilingkod sa Panginoon. Nababasa ko itong Ecclesiastes 3:11. Pero nagkaroon lamang ito ng rhema sa akin, kung matatandaan ni Pastor Ray Lau. During the week ni Sister Amor Lau, ito yung kanyang ibinahagi. Nung narinig ko ito, nagkaroon ng illumination sa akin. Sabi ko, nga naman. Samantalang naririnig ko siya for the past years, pero parang wala, dumadaan lang sa akin eh. Pero bakit nung araw na yon, parang bang buhay na buhay siya na sabi doon na He makes all things beautiful in His time. So dito, pinapakita doon sa mensahe na yon that God gives particular blessing to each person. Each person. Meron talagang particular. Kaya mapapansin mo, Pastor Tony, iba-iba yung mga blessing natin dyan eh. Naranasan mo ba itong Ecclesiastes 3:11? Alam ko, naranasan mo na rin to dahil ibahagi mo nga, Pastor. So, salamat po sa ating Panginoon. Totoo po yung mga kapatid. No? Higit na lamang po sa nangyayari sa atin ngayon, no? Itong pandemic. Ha? So, kung isipin natin, para marami kang maitatanong eh. Sa sarili mo, sa ibang tao. So, higit sa ating Panginoon, bakit nangyayari ito? Ngayon, salamat nga po, no, dahil nga sa salita ng ating Panginoon. No? Diyan nga sa mensaheng yan sa mga ngaral, Kabanata 3, no? Ito pala ay talagang sa panahon ng ating din ng Panginoon, ano? Kakatuwa, no? Kaya kung hindi mo alam ang salita ng Panginoon, pwede ka siguro na magtampo o gumawa ka ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa paningin ng tao, higit sa Kanya. So, salamat. Kaya nga, sabi dito, God gives particular blessing to each person. Kaya nga, bawat isa sa atin ay mayroong mga patutuon na iba't ibang uri ng pagpapala na tinatanggap. Pero dito sa Ecclesiastes 3:11, mayroong dalawang challenge dito sa atin. Una, the aspect na to accept of our ignorance sa wisdom ni Lord. Kaya sabi niya doon, no one can fathom what the Lord has done from the beginning and the end. Hindi natin alam eh. Ang alam lang natin, maganda ang gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Pero hindi natin alam kung paano niya bibigyan ng katuparan nito, paano ang simula, saan magtatapos. Tapos, the second challenge dito na sinasabi sa atin, is to spend our lives living for God. Alam niyo doon sa Genesis chapter 5, meron po kasi doon si Enoch. Sabi doon, si Enoch, he lived 365 years in fellowship with the Lord. Minsan, nagtataka rin ako sa pag binabasa ko yon, hindi ba nagkaroon ng flaw o kakulangan si Enoch? Pero sabi doon, he lived in fellowship with the Lord for 365 years. So ito yung great challenge sa atin ngayon na tayo mamuhay ng kapiling ang Panginoon. Laging kapiling ang Panginoon. Kaya nga dito, sabi ko, dalawang great challenge. To accept our ignorance, hindi natin alam. Doon, nandyan ang kanyang mga salita, ibinibigay niya sa atin para ating panghawakan. Pero hindi pa rin natin alam kung paano bibigyan ng katuparan ang lahat ng ito.
Kaya nga sabi doon, He makes all things beautiful in His time. Meron siyang timetable eh. Kaya pagkasama pa talaga si Lord, talagang iba yung nagiging pananaw Ay, oo mo. naman, Pastor. Iba talaga. Naging positibo ang tingin mo sa nangyayari sa lahat. Kaya nga yun, sabi ko nga kanina, yung waiting period, mahirap talaga yun. Hindi ganun kadali na kahit na isang matured Christians, ay dumarating yung time na nagiging very, very impatient siya. Amen. Pero ang maganda rito, sabi doon, He makes all things beautiful in His time. Hallelujah. Amen. Ngayon, tingnan naman natin yung pangalawa, Pastor Tony, doon sa Psalms 37. Sige nga. Basahin ko muna po yung sa Psalms 37 na naisulat ng ating kapatid. No? Dito po sa verse 3 and 4. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Sa verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So nakakatuwa, no? Sa sulat ng ating kapatid Sister Connie, tutuwa ako kasi nung mabasa ko ito, punong-puno ng salita, mensahe, yung kanya pong naisulat doon sa liham. Kakatuwa kasi lahat ng kanyang mga naibahaging salita na hango sa ating Panginoon, talagang nagpapatibay sa Kanya, nagpapalakas sa Kanya. Higit na lamang nga yung sa verse 3, sabi dun sa Tagalog kasi, umasa ka sa Diyos. Di ba? At nakakatawa kasi sa Kanyang pagbabahagi, higit na lamang sa nangyari ho sa Kanyang brother husband. Sa Mark 11:24 na nabanggit ng ating kapatid. When you pray to God, kailangan, dapat magtitiwala ka sa Kanya. So, may mga ilang bagay po akong naisulat. Pastor Rapi, mayroon ako naisulat kasi rito ng mga kadahilanan. Reason why we should trust God. Reason why we should trust God. Una, tatandaan ho natin. Sa Isaiah 43 verse 1, He knows you by name. He knows you by name. Kilala tayo ng Diyos. Pagmula lang tayo po'y isilang. Kilalang-kilala tayo ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong matatakot. Talaga yung tiwala, napakahalaga. Pangalawa, sa Jeremiah 29:11, He has planned for us. He has planned for you. Merong plano ang Diyos sa nangyayari. Higit itong nangyayari yung nagaganap sa ating buhay. Merong plano ang ating Panginoon. Sabi nga, in every situation comes in our life, there's a lesson to learn. Meron talagang plano ng magandang gagawin ng ating Panginoon. Ay isang napakaganda rito, sa Romans 8:31, na pinangako ng Panginoon kay Paul, nasabi kay Paul, di ba? Sabi, if God is with you, who can be against you? He is always with you. He is always with us. Tatandaan ho natin, nung sabihin ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa Matthew chapter 28:20, I will be with you at the end of the age. Sasamahan tayo ng ating Panginoon. Ano pa dapat mong ipangamba, ikatakot, di ba? Kaya nga, sabi doon, umasa ka. Kaya nga doon sa Psalms 37, mga kapatid, sa verse, higit na lamang doon, meron akong nakuha rin sa Psalms 43 verse 5. Bakit ako nalulungkot, nalulumbay ng mainam? Sa Diyos ako ay aasa at magpupuri sa Kanya. So, kaya salamat. Kunin ko na rin sa verse 4, sabi ron, ito kadalasan talagang nakakatawa, di ba? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kinuha ko yung salitang delight. Ano bang ibig sabihin ng delight? Sa dictionary, ang ibig sabihin is to take pleasure, to give joy, or satisfaction. Ano pong ibig sabihin ng delight? To the Lord. To delight in the Lord is to take pleasure in the Lord. Sa paanong paraan? By reading the Bible. By having a fellowship with Him. Napakahalaga para sa atin, mga kapatid. Yun ang gawin ho natin. Kaya yung ating kapatid, sabi niya nga, buti na lang, dala ko yung Bible ko. Naging kasiyahan sa kanya yun. Buti na lang, dala ko yung Bible ko. To delight is doing His will or submitting His will.
To delight in the Lord is trusting Him in all circumstances. Kaya itong ating kapatid, nakakatuwa. Di ba? Talagang siguro, sa tagal niya rin kay Lord na naglilingkod at kung gaano niya kakilala ang ating Panginoon, hindi mo kayang tinagin itong ating kapatid na ito. Amen, amen. Tuloy ko sa verse 5, Pastor. No? Sige. Meron din kasi sa verse 10, napakaganda eh. Sabi doon, commit your way to the Lord, trust in Him, and will do this. So sabi doon, commit, pag sinabi kasing commit, entrusting everything to God. Pag sinabing entrusting, talagang total surrender na yun eh. Talagang give up na, Lord, wala na akong magawa. John 15, sabi doon, man, you can do nothing without me. Kailangan dumating tayo doon sa point na talagang masabi natin, Lord, I cannot do it. Do it for me. At kaya sinabi niya rito, I will do this. Tsaka niya gagawin yon na kailangan makita natin lahat na wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoon. Ando yung kababaang loob natin. Yes, napakahalaga. I-acknowledge natin, sabi nga sa John 15:5, without Him, we can do nothing. Amen. We need God, we need Christ in our life. Amen. Yan. Puntahan naman natin yung Psalm 91. Okay. Bagamat sabi doon sa verse 14, 16, pero nakita ko yung verse 14 eh, punong-puno ng buhay. Sabi rito, because He has set His love upon me, therefore, I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. Ito yung mahalaga. He has known my name. Ito po yung sinasabi ko kanina. Kailangan mayroon kang personal relationship sa Kanya. Na kapag binanggit mo ang pangalang Jesus, wonders after wonders ang magaganap. So dito, sabi nga po, itong Psalm 91, ina-encourage niya ang people of God, we, all people of God, to trust God for protection and security. Lalo doon tayo ng pandemic, parang sabi nga ni Sister Connie, yung pandemic naging blessing sa kanya. Parang lahat ng favor dumating sa kanya dahil yun ang pangako ng Panginoon. Na tayong lahat, ini-encourage sa Matthew 11:28, sabi doon, come to me who are tired of carrying heavy loads and I'll give you rest. Yung kapahingahan na pagtitiwala that God will protect us, that God will provide for all our needs, lahat ng pangailangan natin. Pero hindi ibig sabihin na nandiyan ang Panginoon, na immune na tayo sa mga tinatawag nating mga problema. Hindi. Nandun pa rin yan. Pero thank God, siya ay Diyos ng katuparan, Diyos ng kaganapan, na lahat ng pangako niya ay talaga naganap. Amen. At patuloy pang magaganap ito, Pastor Tony. Doon nga sa verse 1, Pastor Rapi, Ay, sige. sabi diyan, ito yung pangako ng Diyos. Ito is, siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Yung salitang siyang naninirahan, who dwell to God, mga kapatid. Pag sinabi kasing dwell, means to remain or to stay in Him. Andyan lagi. Kaya nga nakakatuwa itong nangyari especially sa ating church, sa Compi. Totoo, ang Diyos hindi ka talagang mag-question sa Kanya eh. Pinapatunayan ng ating Panginoon. Higit na lamang sa provision, di ba? Patuloy na pinuprovide ni Lord yung ating mga sabi nga ulitin ko lang, siyang naninirahan sa tirahan. Siyang naninirahan. Kaya nga kung para ba naging katanungan sa akin dito, baka hindi ka naninirahan kay Lord. Kaya sabi niya, siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan. Wala kang dapat na ipangamba. Isa pa dyan, pinapakita na tayo who acknowledge God's name, ini-imply nito ang personal relationship. Kinakailangan, we have to believe Him, we have to receive Him, we have to obey God. Hindi lang basta naniniwala ka, but you have to receive Him, you have to accept Him as your Savior, the Lord, na lahat ng pangailangan natin. At yung pangatlo, you have to obey God. Amen. Pag kasi nabanggit ni Sister Connie rin dyan, mapunta na tayo, Pastor Tony, doon sa Malakay chapter 3 verse 10. Kaya sinabi ko, hindi lamang you believe, hindi lamang you receive, but you have to obey. Yan, hayaan basahin ko itong Malakay chapter 3 verse 10. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me in this, says the Lord of hosts,
I will open for you the windows of heaven and pour out on you such blessings that there will not be room enough to receive it. Alam ko meron kang inihanda niya, Pastor Tony. Hallelujah, Sige hallelujah. nga. Kasi nga, itong pag pinag-uusapan po ang ika po, marami ho nagsasabi, kasi pagdating sa money matters, di ba? Ang mga tao, Diyos ko po. Amen. Instead na dapat magbayad ng ika po. Pero kung atin po aalamin at aaralin po mga kapatid, ang salita ho ng Panginoon, doon po sa Leviticus chapter 27, 31 to 32, it is a command ang pagbabayad po ng ika po. Ito po ay sa Old Testament. At pag binasa niyo naman po sa Matthew chapter 23, verse 23, yan naman po ay sa New Testament. Pinatitibayan po, no? So, kaya kuman ito sa ating lahat, ano po yung nasasaad ho doon? Tithe is holy. Tithes is holy. And such belong to the Lord. Such belong to the Lord. Kaya nga, sa Kanya rin naman talaga ang lahat. Sabi nga sa John 3:27, no one can have anything unless God gave it to you. Sa Psalms 24, heaven and earth are mine. Kay Lord lahat eh. O, ito po ay isang pagpapala lang naman ho sa atin bilang tayo ng mga patuloy na binibiyaan ng ating Panginoon. Especially po, pagdating po sa pananalapi. Alam niyo ba, Pastor Rapi, itong utos na ito, pag ito'y ating ginanap at tinupad, may mga benefits pala itong dito Amen, tayo amen. makukuha. Totoo yun. So may mga ilang bagay po ako na ipagkakalob sa atin. Ano ba yung benefits na makakamtan ho natin? Kasi doon sa sulat ng ating kapatid, talagang isa na nga ho yung tinatawag na yung protection. Di ba? Andun po yung protection ng ating Panginoon. So, protect your seed. Isa pong benefits ho yan. Puprotektahan yung ating mga pananim. Ano man yung mga bagay na yan, mga kapatid, higit sa lahat ng ating gagawin sa ating mga mahal sa buhay, ipapadaloy na rin ho ng ating Panginoon. Pangalawa, puts meat in God's house. Puts meat in God's house. So salamat kasi tayo rito hindi nauubusan. Kaya nga yung awit na sobra-sobra, labis-labis ang pagpapala ng ating Panginoon. Higit na lamang yung pinangako kay Abraham sa Genesis chapter 12. Yun din po ang ginagawa ng Panginoon sa atin ho ngayon. Ano pa makikita ho natin dyan? Open the windows of heaven. So, kaya kung papansin po ninyo mga kapatid, sa tahanan, napakaraming bintana. Napakaraming bintana. Bubuksan ni Lord ang iba't iba o uri o klase ng pagpapala para sa atin. Hindi lamang po ito sa pinansyal, material, sa physical, lahat ipagkakalob ng ating Panginoon. At isa pang bagay dito yung tinatawag ho natin, keeps the curse of you. Yan. Yung mga sumpa, mga kapatid. Yan. Ililigtas tayo, ilalayo tayo ng ating Panginoon dito pag tayo po ay sumunod sa pagbabayad ng ika po. At pangmuli, yung works to bring manifestation. Works to bring manifestation. Kaya nga nakakatuwa, higit na lamang sa mga kapatiran na sumusunod o nagbabayad ng ika po. Totoo, sa ating napapakinggan, yung trabaho po ang umahabol sa atin. Yung trabaho po ang umahabol. Di ba? Hindi ka na naghahanap. Yung trabaho na po ang umahanap para tayo po ay trabaho makapatid. Yan ang biyaya ng mga taong nagbabayad o sumusunod sa ating Panginoon. Kaya ito pala'y utos sa atin. Amen, amen. Pastor Rabi. So bago po tayo magpatuloy, Pastor, makinig muna tayo sa isang awitin. Ito pong awiting ito ay, kung daw nagkakamali, ito po ay pinagkaloob ng Panginoon kay the late Nonoy Durens. Naalala ko nung maaga-aga noon. Alam mo itong kapatid natin ito.
Parang bata ito nagtatalo, talagang binahagi niya itong... Bonjing yan, si Bonjing. Si Bonjing kung tawagin natin. Anyway, itong Psalms 139, painggan po natin. You created every part of me. You put me together in my mother's womb. I praise you because you are to be feared. All you do is strange and wonderful. I know it with all my heart. When my bones are being formed, carefully put together in my mother's womb. When I was growing there in secret, you knew me that I was there. You saw me before I was born. The days allotted to me had all been recorded in your book before any of them ever begun. Oh God, how difficult I found your thoughts. How many of them they are. When I counted them, there'll be more than the grains of sand. When I awake, I am still with you. When I awake, I am still with you. When I awake, I am still with you. Ayan, purihin ng Panginoon. Salamat, Minister Arnold at Brother SJ. Thank you, Lord. Alam niyo itong awit o Psalms 139, dito po ay pinapakita yung, sabi nga po ng mga Bible scholars, sa lahat ng mga isinulat ni David, ito lang pinaka-perfect. Sa kadahilanan na dito inihayag ni King David ang lahat ng mga katangian ng Panginoon. At bago ko po makalimutan, mga kapatid, na huwag niyo kakaligtaan yung ating Bible study. Kasi po, nandun yung ating pag-aaral ng mga attributes of God. At ito isa sa mga dahilan kung bakit natin pinag-aaralan. Gaya ni Sister Connie, nakita niyo po, very informative yung kanyang sharing. Amen. Ngayon, bakit ba pinag-aaralan to, Pastor Tony? Una, dito kasi malaman natin who God is, what God is like, and what kind of God He is. Mahalaga ito para makilala natin, sino ba itong Diyos na ating pinaglilingkuran? Ito ba'y Diyos na a God who cares, a God who understands, a God who forgives, a God who provides, who protects, an all-knowing God? Napakaganda. Alam mo, Pastor Tony. Ngayon, dito sa Psalm 139 po kasi, tatlong masabi kong uncommunicable. Amen. Pag sinabing uncommunicable, ito yung mga katangian na tanging Diyos lamang ang mayroon. Yung kanyang pagiging sovereign God, yung kanyang pagiging omnipresent, and an all-knowing God. Pastor Tony, ano ba masasabi mo rito? Nakita ko rin dyan sa Psalms 139, nakakatuwa kasi lalo na pag inawit nyo ito at kumbaga para bang ninanam na mula kumbaga sa pagkain, ninanam na mo yung mga messages, para napipil mo talaga ang Diyos na kungusap sa iyo. Napipil mo ang Diyos na kungusap sa iyo. Hindi lamang siya yung all-knowing God, He is omnipotent God. Makapangyarihan ang ating Panginoon. Isa pa, siya yung Diyos din na tinatawag ho natin na omniscient, mga kapatid. O omnipresent rather. Siya po yung Diyos na nasa lahat ng dako. Kaya nga nakakatuwa
So kaya pag binasa pa natin, marami pa tayong matutuklasan who God is or who Jesus is in our life. Amen, amen. Meron pa isang verse na binanggit po si Sister Connie, yung Psalms 23. Hayaan niyong basahin ko po to. Sabi rito, "The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Amen. Pastor Tony, ano bang ano mo rito sa salamat, Psalms 23? Isang pagpapala rin ito para sa ating lahat. Hindi na lamang katulad ng sa Psalms 139, yung attributes of God. Sa Psalms 23 rin, alam masasabi natin, isa rin itong katangian ng ating Panginoon as a shepherd of life. Kasi sabi diyan sa verse 1, hindi ka magkukulang. Di ba? Ako si Yahweh o pastol na hindi tayo pagkukulangin. Sa lahat ng area ng buhay natin, totoo yung mga kapatid. Sino daw kasi sa Philippians 4:19, isusupply ng Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan. Lahat ng ating Kaya nga yung pagbinigyan natin ito ng acronym meaning, di ba? Yung letter S, supplier kasi siya eh. Supplier si Lord. Letter H, siya yung tinatawag ho natin na healer. Siya yung ating healer eh. 1 Peter chapter 2:20, di ba? Sa Exodus 15:30, papakita ng ating Panginoon kung sino ho siya, mga kapatid. So, educator, ang ating pastol na ito, mga kapatid. So, protector, helper, encourager, rescuer, deliverer, ang ating shepherd na ito. Ano bang hahanapin natin? Kaya nga, iyang Psalms 23, nakakatuwa na kumbaga para bang pag ninaynayan natin, higit na lamang makilala pa nating lubusan itong ating Kaya itong nangyayari sa ating lahat, pag nakilala natin ang ating Panginoon, totoo. Wala ka ng, kumbaga, magiging katanungan sa buhay mo kasi meron tayong Diyos na laging magliligtas sa atin, natutulong sa atin, kukup-kup, palagian sa atin. Amen, amen. Bago tayo magtapos, Pastor Tony, ito Psalms 23, mapansin niyo po, parang napakadali para kay David na ilarawan niya yung ating Panginoon. Bilang the Lord is my shepherd. I have everything I need. He leads me to quiet waters. He guides me and protects me. Tayo bilang mga tinatawag na tupa o sheep, nangangailangan tayo ng tatlong bagay na binanggit ni David dito. Sinasabi niya, kailangan ng mga tupa ng guidance. Kasi bakit kailangan natin ng guidance? Walain kasi tayo eh. Madali tayong mawala. Sa konting sandali, madali tayong nasusway. After the guidance, provision. Napansin natin itong pandemic, sabi nga ni Sir Connie, all the favors of the Lord was upon her. Yes. Tayo din naman. Para bang isipin natin, we're about less than 100 sa loob ng compound. Pero never na nagkulang ang Panginoon sa provision. Sobra-sobra pa nga. Hindi natin malaman kung ano gagawin natin at yung mga kapatid natin na ginagamit ng Panginoon. At hindi lamang guidance, hindi lamang provision, as well as protection. Amen. At itong tatlong ito ay nabuhay sa ating kapatid na Sir Connie. Kaya Sir Connie Hallelujah. ay talaga namang praise the Lord. Sabi ko, pwede na tawagin isang manggagawa. Pwede ka nang gamitin ng Panginoon sa Amerika. Ayon sa iyong liham ay talaga namang punong-puno ng buhay, bunong-buno ng pag-asa,
ni hindi ka malang nasiraan ng loob sa mga nangyayari na in fact, ang Amerika ay napakataas ng COVID cases diyan, pero still God provides. Amen. Ngayon, tayo po'y manalangin sa oras na ito. Papuri at pasasalamat ang aming binabalik sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Tunay, ikaw ang aming pastol who provides, who protects, who guides every time na kailangan namin ng anumang bagay, nariyan ka. Salamat sa live streaming, Panginoon, much improvement pa na nagaganap at alam namin, marami pang dako ang mararating nito dahil ito ang nais mo. Ang nais mo, ang aming commission, 2 Timothy 2:2, take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Salamat po, Panginoon, for all the favors. Wala kami may balik sa iyo, kundi ikaw ay papurihan at pasalamatan. Magandang umaga po. Morning. At salamat po sa inyo lahat. Praise the Hallelujah. Lord. Thank Salamat you, po. Lord. Thank you, Lord. Amen.